Magandang hapon po. Paalala po sa mga magulang at maging sa mga bata na huwag basta-basta makikipag-usap sa mga hindi kakilala. Sa Maynila, huli kamang pambibiktima na isang lalaki sa mga batang babae. Ang lalaki tila gumagamit umano ng hipnotismo para sumama sa kanya mga batang babae. Nakatutok si Jomer Apresto. Aakalain mong magkakilala ang lalaki nakabisikleta at batang babae na nahagip sa CCTV sa P. Guevara Street sa Santa Cruz, Maynila noong hapon ng March 11. Pero ang lalaki, magnanakaw pala. Sa malapitang anggulo, may kita na may kinukuha siya mula sa bewang ng 8 anyos na babae. Cellphone na pala ito ng biktima na may nakaipit pang 1,000 piso. Ayon sa ina ng bata, nanghingi ng perang anak at nagpaalam na bibili ng merienda sa tapat ng kanilang bahay. Pero kalahating oras bago nakabalik ang anak na umiiyak. Natangay na pala ang gadget ng bata ng lalaki na nagpanggap umanong kakilala nila. Sumama daw po siya, isosoli yung plancha namin. Ang pangalan daw, Topper. Yun daw po yung binanggit sa kanya. Mula sa Oroqueta, naglakad ang lalaki at biktima hanggang sa P. Guevara Street. Dito na niya kinuha ang aabot sa 9,000 pesos na halaga ng cellphone at pera ng bata. May kita rin sa video na may hawak na karton ng bata habang pinipilit niyang maiwan ito sa bangketa. Sa hindi malamang dahilan, napapayag niya ang bata na huwag sumunod sa kanya. Umaga naman ng March 19, nahuli kamang lalaki sa bahagi naman ng Punta Santa Ana, Maynila. Pareho sila ng damit at sombrero ng lalaking nagnakaw sa Santa Cruz. Sinundan niya ng tingin ng 11 anyos na babae na bibili lang ng ulam noon sa karinderya. Lumapit siya sa bata pero umalis din kalaunan. Hinintay niya pala sa kanto ang bata. Ang sumunod na eksena, kasama na niyang naglalakad ang bata. Isang kakilala ang nakakita sa bata habang nakasakay na sa bisikleta ng lalaki. Nag-alala raw ang kakilala dahil inaamoy-amoy ng lalaki ang buhok ng bata. Tinanong niya, kilala mo ba yan? Hindi. Pinababa niya yung anak ko. Nilagay niya po sa gilid niya, inawaan niya. Agad daw tumakas ang lalaki. Ayon sa barangay, kagaya sa nangyari sa naunang biktima, nagpanggap di nakakilala ng lalaki ang nanay ng bata. May ginawa rin daw ang lalaki kaya niya tuluyang napasama ang biktima. Parang hipnotismo. No, pumitik na ganyan na susunod ka na. Halika na. Sumunod na lang din daw siya. Isa pang magulang ang nakausap namin at sinabing nabiktima rin ang kaparehong lalaki ang kanilang 9 anyos na anak na babae noong 2022. Muli raw na numbalik ang kanyang galit sa lalaki nang mapanood sa balita ang sinapit ng iba pang biktima. Napapayag niya raw ang bata na sumama sa kanya papunta sa isang eskinita. Nipuhan niya ng ilang beses. Dinakma niya yung isa lang ng katawan niya, pati sombrero niya. Mula nung naipuhan niya yung anak ko nung matagal na. Gayon pa rin yung sombrerong gamit niya. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ayon sa mga magulang ng mga biktima, nag-iwan ng trauma sa kanilang mga anak ang nangyari. Panawagan nila sa pulisya at lokal na pamahalaan na mahuli ng lalaki upang hindi na makapambiktima pa. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag na Manila LGU at Manila Police District. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, ingat po sa mga peking hard drive at SD card na mabibili sa merkado. Baka kasi imbis na maitago ang mga files, masira lang ang mga ito. Sa Maynila, 2 warehouse ang sinalakay kung saan mahigit 30 milyong pisong halaga ng peking external storage devices ang nasamsam. Nakatutok si John Consulta. Sa bisa ng search warrant, sabay na pinasok ng NBI-NCR ang 2 warehouse sa Binondo, San Miguel sa Maynila nitong Lunes. Sa NBI, pakibaba mo na yung mga telepono. Ang search warrant na yan, inisyo ng RTC Branch 28 Manila sa kasong trademark infringement. Ang kanilang pakay, kumpiskahin ang mga peking external storage devices tulad ng hard drive, flash drive at SD card. Mahigit 31 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam. Kopyang-kopya ng mga ito ang mga orihinal na produkto, pati mga kahon at packaging. Nag-conduct ng surveillance at test by ang ating mga operatiba at matapos na makabili ay ipinakita po ito sa ating complainant who immediately issued certification that it's actually a fake hard drive but using their trademark. Ayon sa NBI, ang raid ay bunsod ng sumbong mismo ng manufacturer ng mga totoong external storage device. Bukod sa nagrereklamong kumpanya, mas dihado rin daw ang mga customer kung peke ang mabibili nilang storage device. You are not able to consume and make use of the full capacity and memory
of the hard drive. Apart from that, dahil nga po hindi tayo nakakasiguro kung anong pyesa ang ginamit dito, meron pong tendency na malamang masisira ang mga files ng ating sinasave, makukurap. Walang naaresto, pero naharap sa reklamang paglabag sa trademark infringement law ang mga may-ari ng kumpanyang nasa likod ng peking storage devices. Sisirain ng mga ito, oras na maglabas ng utos ang korte. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Inararo ng isang kotse ang concrete barrier sa bahagi ng EDSA White Plains sa Quezon City. Wasak ang harapan ng sasakyan sa disgrasya kaninang pasado alas 3 sa madaling araw. Dinala sa ospital ang driver. Wala namang ibang nadamay na sasakyan. Pero nagdulot ang aksidente ng mabagal na daloy ng trapiko na umabot hanggang Ortigas Flyover. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhin ng disgrasya. Ipinagmamalaki ngayon ng Amerika na malapit na raw nilang maabot ang layunin nilang pilayin ang Iran. Pero palaban pa rin ang Iran. Ang kanilang missiles muling gumuhit sa kalangitan ng West Bank at Tel Aviv sa Israel. Sa gitna ng gantihan, bukod sa mga sibilyan, pati mga oil facilities sa gitnang silangan napupuruhan. Hinahadlangan pa ng Iran ang pagdaan ng mga oil tanker sa Strait of Hormuz. Kinundenaya ng UK, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands at Canada. Sila pati ang South Korea nananawagan ng ligtas na pagdaan sa Hormuz. Ayon sa Japanese media, pinayagan ng Iran ang pagdaan doon ng mga barko ng Japan. Ang Amerika sinabing handang alisin ang sanksyon o parusa sa pagbili ng langis ng Iran sa loob ng 30 araw para raw mahupa ang pag-alagwa ng presyo ng petrolyo. Bagamat maliit lang ang porsyento ng mga power plant sa bansa na pinatatakbo ng petrolyo. We are not dependent on petroleum, on electricity. We are dependent on coal, we are dependent on renewable energy, and on gas. Naghahanda rin daw ang gobyerno sakaling tumagal ang digmaan. Sabi ngayon ng Energy Regulatory Commission, asahan na raw na magkakaroon ng pagtaas sa singil ng kuryente sa mga susunod na buwan dahil sa gulos sa Middle East at pagbaba ng piso kontra dolyar. Kung ito ay eepekto na doon sa presyo ng supply ng ating mga generation companies sa ating mga distribution utilities at mga retailer, ay maaari nang makita natin ito sa ating bill ngayong Abril. Hindi pa masabi ng ERC kung ilang porsyento at magkano ang posibleng dagdag singil sa kuryente. Kung ang titingnan lang ay yung pagtaas, yung paggalaw sa presyo ng panggatong, ay nakikita nila na maaaring umabot ng 2 hanggang 4 na piso daw. Kaya lang ito ay para lang sa supply na ibibigay ng WESM. Pero ayon sa National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASECO, kung totoo ang projection na 2 pisong dagdag singil, ang katumbas niyan hanggang 400 pisong dagdag sa bill ng mga household na hanggang 200 kilowatt-hours ang konsumo sa kuryente. Kung ating titignan yung ating generation charge, yung unang-unang linya sa ating monthly bill, yan ay pabago-bago. Biglang tumataas yan dahil sa sinasabi nilang pass-through cost. Wala nang verification niya. Number 1, i-verify, i-audit yung pagtataas na yan, siguraduhin at gawing on a staggered basis. Huwag biglaan. Paglilinaw ng ERC, pumapasok na sila para bigyan ng direktiba ang mga electric utility at generation supplier na utay-utayin ang pangongolekta at pagtataas singil. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano. Nakatutok, 24 oras. Sinalakay ng Department of Migrant Workers ang siyang Korean Language Training Center sa Pampanga na iligal umanong nag-aalok ng trabaho sa South Korea. Ayon sa DMW, nangako ang training center ng oportunidad na makapagtrabaho sa South Korea sa pamamagitan ng Employment Permit System at sa tinatawag na Student Pathway Option. Kapalit ito ang paniningil ng malalaking halaga mula sa mga aplikante. Wala umanong kaukulang lisensya mula sa DMW ang training center. Paalala ng DMW sa publiko, huwag basta-basta maniwala sa mga training center na nag-aalok ng trabaho abroad. Dikit po sa sikmura ang epekto ng mega oil price hike. Nagmahal ang itlog at bigas sa ilang pamilihan. Sa Balintawak Market sa Quezon City, 6 pesos and 90 centavos hanggang 8 pesos and 40 centavos ang kada piraso ng itlog. Depende po sa laki.
Tumaas naman ng mahigit 5 hanggang 8 piso ang bigas. Ang retail market sa Maynila aabot naman sa 2 piso ang dagdag sa imported na DT8 variety ng bigas. Ay sa isang retailer, maaari pa yang tumaas dahil dumoble ang presyo ng trucking at mahirap makakuha ng supply. Pareho namang tumaas ng nasa 5 piso ang presyo ng local at imported na bigas sa trabaho market. Pero kahit nagmahal ang bigas, mas dumami pa raw bumibili ayon sa isang retailer. Nag-iimbak na raw kasi ang ibang mamimili habang hindi pa tumataas masyado ang presyo ng bilihin. Hindi lang pamilya, kundi pati buong komunidad ang inspirasyon ng isang Aita na nakapasa kamakailan bilang medical technologist. Ang kwento ng kauna-unahang Aita na naging medtech sa pagtutok ni JP Soriano. Abot tenga ang ngiti ng 22 anyo sa si Roland ng Porac, Pampanga. Unti-unti na kasing nagbubunga ang kanyang pagsisikap para sa pangarap. Nakapasa si Roland sa March 2026 Medical Technologist Licensure Examination. Si Roland ang kauna-unahang Aita na naging lisensyadong medtech sa buong Pampanga ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office. Masaya ako na naging license na ako since hindi lang siya para sa akin hindi lang siya para sa pamilya ko kundi para sa community ko. Lumaki sa kabundukan si Roland at nakipagsapalaran sa kapatagan para makapag-aral. Sa tulong ng iba't ibang scholarship grants mula sa pamahalaan, nakapagtapos siya sa kursong Bachelor of Science in Medical Technology. Sabay sa pag-aaral, binabalanse rin niya ang paglilingkod bilang SK chairman sa kanilang lugar. Minsan na rin daw niyang naisip na sumuko, pero bumabalik ang lakas ng loob tuwing naaalala ang kanyang komunidad. Pangarap ni Roland na maging doktor para makatulong at makapagbigay ng serbisyo medikal sa kanilang komunidad sa bundok. Sa ngayon, naghahanap siya ng scholarship grant para maipagpatuloy ang pag-aaral ng medisina. Pagdating ko doon sa exam, ala kong alawang isipan, kaya rin nanini sumaw kumaragol. Ali mo para ka na ako ni sopan kayong kapara kong Aita. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.